Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Nobyembre. Yung mga Sara na ilagot na yun, nag-umpisa na naman ang mga mga rally-rally dyan. Hindi na yan. Ano ba yan? Satanismo? Ang sarap sakalin yung babaeng yan na nasa Senado. Sarap patayin. Mga batang walang kamalay-malay, lalagay nila sa kapamakan. Hindi naman kasi sila nag-anak eh. Pero yung mga anak nila, ayaw nila yun dyan. Daling kaya nila doon sa bundok pagbitbitin nila ng mga baril at ilaban nila dyan sa gera. Pagka nagkataon yan at nagkagera, ubus yan mga yan. Nako, ubus lahat sila. Mga hayop na yan. Walang kakapal ng mga muka. Yung mahihirap ang pinahirapan nila. Mga mahirap ang inaano nila sa mga rallying yan. Mga kaawa-awa. Mga estudyanteng ututo. Ng UP. Ayun. Nakikisali sa mga ganyan. Mga tiga-Ateneo. Mga pasaway ng mga anak. Dapat yan, yung mga magbulang yan, sakali niya mga anak nilang yan eh. Anak ko, ginulpik yung mga yan. Mga rally-rallying yan. Tarantaduhan yung mga rallying yan. Mga komunistang yan. Hoy, John Paul, ikaw wag ka sasali-sali sa mga rally-rallying ganyan ha. Nakikita kita, ikaw nanonood sa akin ngayon. Pagka nalaman ko na naku, pag hindi binigti ko kayo, ang hirap-hirap na nga ng buhay. Pinahihirapan pa ng mga hayop ng mga politika dyan. Demonyong yan. Mamatay na yung mga nandiyan sa walang yung mga senador na 6 dyan. Mahiya naman kayong kakapal ng mga mukha ninyo. Yung pera ng tao, ginagastos ninyo. Kaya palamon nyo doon sa mga pamilya nyo. Ginagastos nyo sa pamilya nyo. At kayo, pasarap-sarap, yung mga tao mahihirap, yung mga nasalanta ng bagyo. Wala kayo na itulong, miski 5 duling, wala. Yung mga, dyan sa Senadong 6 na komunistang yan. Dapat dyan, ikulong na eh. Mga yan eh. Kakabwisit, pakinggan niya, araw-araw tilang ganyan. Yan lang ang bansa, nakita ko Pag-aaway-aaway mga Pilipino, nila, binibrainwash nila yung mga kabataan. Gagong yan. May impacto yung mga hayop na yan. Pamagsimatay. Kaya si Lisa Hontiveros na yan. Yung Pangilinan na yan. Sino pa yung mga nandyan. Gusto nila makaupo dahil ang kwarta na limpak-limpak makukuha nandyan sa gobyerno. Andyan sa Kaban ng Bayan, sa Banga. At saka yung at saka yung mga negosyo nila, wala makakakontrol sa kanila, sila ang kukontrol para sila magkaroon ng mga negosyo. Mga sweetik talaga. Kakapal na mukha kahit sabihin ng mga tao. Tayo mga Pilipino, magkaisa tayo. Pagkaisa natin lahat yung mga hayop na yan. Pag hindi na yan, ako lang nandiyan, binato ko yan sa mukha yung mga dyan eh. Mga senador na yan eh. Para huliin nila ako, patayin nila. Bigyan ako ng baril, magbari lang kami. Mga ulol na yan. Mga matatapang lang yan dahil may posisyon sila. Pero kung walang mga posisyon yan, duwag din niya, urong ang bayag niya at mga kiki na mga ayop na yan. Hindi lalaban ng harapan yan. Makakapal ang mga mukha niyan. Hirap-hirap na ng buhay. Ako nga, dami kong pamilya dyan na nakakaawa. Wala akong mga hayop ng mga tao dyan. Mga politikang yan. Igilin na yung politikang yan. Naka, President Duterte, ang gawin mo, pabaril mo lahat yung nandun sa bundok. Malaban ng mga kalabanin na yan, magyera na dyan. Mamatay na yung mga salot dyan. Salot sa Pilipinas. Buisit. Ang buisit na yan. Wala naman silang naitutulong. Yan sila Sara Ilagot na yan, may naitulong ba? Nagpunta ba sila doon sa, ni Lenny? Si Lenny rin, isang daldaktak ng dakdak. Wala naman din na puro yabang. Asawa niya, intindihin niya, hanapin niya kung sino pumatay.
Hindi yung kung ano-ano ang ginaano niya. Gusto niya lang maging presidente. Kailanman di siya magiging presidente. Nasabi ko na, may sumpa sa inyo. Hayop kayo. Tinatanong Mike Abe kung may naitulong ang mga komunistang yan, yung makabayan, yung mga nandiyan sa Senado, na kung sino-sino yan, hindi ko kilala. Ang tanong mo kung may naitulong sila, kung nagpunta sila dun sa mga nasalanta ng bagyo, kung tinulungan nila yon, yan sila Sarate, si Sara, anong yan, sino pa yung nandyan, kung may naitulong sila sa nasalanta, sila yung nagpunta ron at tinulungan nila, may naibigay ba silang ambag? Wala. Ninakaw ang pera ng bayan, tapos sila pa nagwawala. Anong klase mga tao yan? Anong klase mga, iniisip ko, anong klase mga Pilipino yan? Mga satanismo yan eh. Mga taong yan. Mga kabataan, Diyos ko, dinadala nila sa Kumunoy. Doon sa bundok, pinagrarally nila. Ano ba yan? Kasi Sara, ilagot na yan. Yung mga, Gabrielang yan. Hindi na ba matigil-tigil yung gulo dyan sa Pilipinas? Mga Pilipino, tayo magpapatayan. Dapat talaga matunaw na mundo para mawala na yung mga taong yan. Mawala ang lahat. Panibago na naman. Wala na, hindi na natuto yung mga yan. Yung mga komunista, hindi komunista yan, mga balahok yan eh. Dinadala nila doon sa Mga anak kaya nila pagdalahin nila ng mga baril, papuntahin nila doon sa bundok. Ang sasarap ng buhay ng mga anak nila, nasa ibang bansa. Nag-aaral sa ibang bansa, mga designer pa mga gamit nila. Ano ba yan? Anong klase mga tao yan? Diyos ko, sumpain kayo ng Diyos. Mamatay kayo. Para hindi na wala ng gulo. Kawawa mga estudyante, inuuto-uto ninyo, ginagago ninyo. Na niyo yung mga kabataan na wala ka pang kamuang 14, 11 anyos, dinadala nyo sa bundok. Kabataan kayo dyan, nagrarally, mga aktivista kayo, ahimik kayo, mga bobong scholar, mga walang utak. Yan ang sa inyo, pakulong lahat yan. Doon sa kulungan sila magrally. Mga bobong yan, mga siraulo yan. Ginugulo lang ang bansa. Marami na nga problema. Ginugulo nila. Ano ba yung mga klase mga taong yan? Ano bang klase mga kabataan yan? Mga hayop na yan. Hindi ba kaya ng mga magulang yan? Kaya naging anak ko, baka binugbog ko yan dyan sa harapan ng rally-rallying yan. Pinag-aaral sila, ginagawa nila, nanggugulo sila sa bansa. Yan si Sara Ilagot na yan. Dapat yan ikulong yung mga nandiyan sa Senadong yan eh. Na 6 eh. Mga hidiputang yan eh. Magulo na nga ang bansa, dami ng problema. Gigulo pa, mga ulol. Mga ulol kayo mga aktivista. Masira ulo ninyo.